Pero ang punto po, dapat nga po yung trilyones na flood control project naging mitigated kung paano natin maiibsan ang epekto na mas malala pang mga pag-ulan. Pero ang naging resulta po natin, ang naging fact-checker natin, doon sa pinagyabang ng Presidente na meron na siyang 5,500 na mga natapos na mga flood control projects, ay ang kalikasan mismo. At lumalabas, wala pong silbi ang trilyones na ginastos natin para maibsan ang problema ng pagbabaha. Yung nangyayari mga pag-ulan na attorney na dahil sa habagat na pinaigting ng isang bagyo. Ang bagyo hindi po nag-landfall. Nasa karagatan lang siya, papalayo ng bansa. Pero hinahatak niya yung mismong LPA. Merong kahalintulad nito way back 2012 pa. So kumbaga... Ondoy ba yun? Hindi naman. Ito'y ibang bagyo. Batay sa monitoring or sa report ng Pag-asa. Kumbaga hindi ito bago. Hindi naman pwede siguro mag-adjust yung mismong bagyo, no? So siguro ang mag-a-adjust ang tao talaga, tsaka lalo na ang pamahalaan dun sa kanilang flood control project. Lagi na lang sinisisi. Basura. Ang bilis kasi masisi agad yung basura, attorney. Sa sandaling hindi umepekto yung flood control, pwede nang banggitin na basura. So ano bang... Yung basura naman, hindi naman yan first time na problema sa bansa. Oo nga po no? Sanay na tayo sa basura at sa bagyo. Kaya nga po, nagkakaroon ng desilting at saka yung dredging. So, totoo po yan. Kailangan pa rin talaga na magkaroon tayo ng disiplina na huwag magtatapon ng mga basura sa estero. Pero tingin ko naman po, nagkaroon na ng improvement. Pero may sabihin na natin, miski wala nang nagtatapon sa mga estero ng basura, kung palpak naman at kung talagang hindi linalaan para sa desilting at dredging ang mga pondo para sa flood control, wala rin pong solusyon dito sa problema ng pagbabaha sa atin. No? So, tanggapin po natin na malala na po ang mga buwaya, ang mga kurap dito sa ating pamahalaan. At alam mo nga, napakadami kasing mga linagay nilang mga posters ang State of the Nation at napakagandang tignan yung State of the Nation sa pinapaligiran ng baha at mga taong lumalangoy sa baha. Because this is the State of the Nation. Ang State of the Nation natin, pinagastusan natin ang flood control, wala pong nangyari dahil sa korupsyon. That is the true state of the nation. Matindi po ang korupsyon na hindi po naalalaan para sa problema ang ating kaban ng bayan, pero nawawala sa kaban ng bayan. Diba? That is the true state of the nation na dahil po sa matinding korupsyon, matindi po naging problema ng ating mga kababayan. Bumabaha, attorney, ng pondo itong flood control project. Sabi mo nga kanina, kung may budget dito sa DPWH para sa flood control projects, meron din, di ba, sa MMDA para din dito at maging ng mga LGU para tugunan itong mga pagbabaha, lalo na dito sa Metro Manila. Ang dami talagang pondo nakabuhos dyan kasi nga kung gusto mo mangurakot sa gobyerno, pinakamadali mong rapot sa flood control kasi there is no way to verify kung ikaw nga ay nag-dredge, kung ikaw nga ay nag-desil. O yan ang gustong-gusto kong larawan. No? That is really the true state of the nation. Na ang Pilipinas, nasa gitna ng baha, nasa gitna ng delubyo, parang walang umaasikaso, parang walang tumutulong. Yan po ang dahilan kung bakit ang tao ay nawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno ngayon. Kasi nasaan nga yung mga pinagmayabang? Biro mo, kailan lamang niyang pinagmayabang na tapos natin ang 5,500 flood control projects. O ano may nangyari? Diba? So, kailangan matiyak na napupunta sa tama yung pera. Pero, di ba nababanggit nga natin sa discussion natin na bago ang SONA, napaka-crucial nitong third SONA na ito kasi malalaman ng taong bayan at saka na ng lahat kung ang Pangulo ba ay nagsisinungaling o hindi. Kasalukuyan bang kalagayan ng Pilipinas ang kanyang sinasabi o hindi? At mismo na ang kalikasan ang nag-fact check kasi parang yung ibang media entity attorney hindi na yung yung mga award winning, nawawala na yung mga ganun na so mismo na ang kalikasan ang nag-fact check kung tunay nga ba yung sinasabi ng Pangulo. At hindi gaya ng Rappler, no, na kapag nag-fact check hindi mo alam kung paanong kanyang basihan. Ito talaga pagkalikasan ng fact checker, ayan, kita natin ang resulta at hindi natin po pwedeng ipagkaila na palpak ang ating flood control projects na trilyones na ang nagastos natin para maibsan ang problema ng pagbabaha sa Metro Manila.